maaari tayong makarating sa perfection kung iiwanan natin yung malabo, yung pagkabata, yung duda, yung mga kasalanan, mga maling gawain, at magpapatuloy tayo sa kasakdalan. Diba? Sabi ng banal na kasulatan, Sis Luz, ano? Opo. At kailangan makilala mo yung kapatid na kasama mo kung ang daan ba niya, ang goal ba niya ay perfection o paatras siya. Kasi pag ang nakasama mo sa kapatiran, yung mga kapatid na paatras, hindi ka makakarating dun sa goal. Dapat ang makarelasyon mo, makasama mo, yung pasulong. Yung alam mo na ang dinadaanan niya, yung daan ng perfection, pag-unlad sa pananampalataya, pag-unlad sa kabanalan, at hindi yung paurong na kagaya ng mga taga-Galasya na nagpasimula sa espiritu, nagpapakasakdal sa laman. Doon sa 3 ng Galasya, kapatid na Luz, sa 3:3. Napakamangmang na baga kayo, kayong nagpasimula sa espiritu, ngayon nagpapakasakdal kayo sa laman? Mga taga-Galasya, merong iba ron na nung mag-umpisa maayos, pero nung tumatagal, nagpapakasakdal sa laman, nagiging makalaman. Kung merong pagpapakasakdal sa espiritu na itinuturo, meron man nagpapakasakdal sa laman. Yun ang kurso ng ibang mga naaanib sa iglesia. Nagiging makalaman, ang isip ay puro panlaman, ang lasakit ay puro panlaman, ang hanap buhay ay puro panlaman, ang kinapupuntahan ng kanilang mga oras, pagpapagal, nagpapakasakdal sa laman, nagiging matitisurin, nagiging madududahin, tumatandang walang pinagkakatandaan. Yun ang sabi sa Jeremias 7:24 na sila'y nagsiyaong paurong at hindi pasulong. Ang expected ng Diyos sa atin, pasulong. Pasulong sa kabanalan. We must grow in faith, in love, and in hope. Pasulong. Yun ang lakad natin Yun ang ating goal Kaya dapat tinitingnan mo yung nakakarelasyon mo kung yan ba pasulong ba pananampalataya yan o paatras ba yan? Meron ganun Sa umpisa, gustong makinig ng aral. Nandoon sa harap. Nako, nakikipag-away pag hindi siya maupo sa harap. Ngayon ayaw na sa harap. Doon na sa likod, nakikipagkwentuhan. Hindi yata pasulong yun, Sis Luz, ano? Pero meron tao, minsan manggagawa pa nga. Minsan pati KNP. Para bang ang pagkakilala marunong na sila, hindi na masyadong pinapansin yung aral, di na nakikinig. Hindi pwedeng sumulong yung ganong mga diwa ng tao miski manggagawa, hindi susulong pagka meron kasing daan ng perfection May daan ng perfection. Yun ang ating goal. Yun ang ating course. Yun ang daang dinaanan ni Pablo. I have finished my course. I have kept the faith. I have fought a good fight. Sabi niya. Tapos doon sa 8, sabi niya, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord the righteous judge shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Kaya ang salita ni Pablo, I have kept the faith, I have finished my course. We have to finish that course. And that course and that goal is the goal of perfection. Kaya tinuturuan tayo ng sakdal na paggawa, sakdal na pananampalataya, sakdal na takot sa Diyos at pagtitiis, kung saan meron kang mga sacrifices na gagawin para masakdal ka, magpapadaya ka, para makapagtiis ka. Bakit hindi nyo tiisin pati ang kalikuan? Ba't hindi kayo padaya? Pati kalikuan, pinapatiis sa'yo yung kalikuan ng kasama mo sa buhay, kasamang kapatid. Ba't hindi yung tiisin ng kalikuan? Ba't di kayo padaya? To the extent na agrabyado ka talaga,
to attain that kind of perfection that God is hoping for us. Ang gusto kasi ng Diyos ay makarating tayo dun sa perfection na yun Magpakasakdal kayo, be thou perfect as thy Father in heaven is perfect. So it is our destination, yung perfection, yung pagpapakasakdal. Magagawa natin yun pagka meron tayong sakdal na gawa, sakdal na pananampalataya, sakdal na pag-ibig, perfect love, perfect faith, perfect work. May mga worded sa Biblia yan mga perfect work. Sa 1:4 Santiago, let patience have her perfect work, that he may be perfect and entire, wanting nothing. Yun. Mga perfect work, mga sakdal na paggawa, sakdal na pananampalataya. Santiago 2:22, nakikita mo ang pananampalataya, gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa, at sa pamamagitan ng gaway nagiging sakdal ang pananampalataya. For by works, faith is made perfect. Kaya merong perfect faith, perfect work, perfect love. Yan mga worded na mga perfect sa Biblia yan. Dapat ma-attain natin yun At para ma-attain natin yun, yung sinasabi dun sa mga binasang talata ng kapatid na Daniel, ay tulong-tulong tayo lahat. Ang buong iglesia, put on love, which is the bond of perfection. Ibihis nyo ang pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Goal ng kapatiran ito, buong kapatiran, dapat marating itong kasakdalang ito. At ang magtatali sa atin para marating natin ito ay ang pag-ibig. Put on love, which is the bond above all these things. Put on love, which binds everything together in perfect harmony. Ang nasa Revised Standard Version. Na nasa King James Version, above all these things, put on charity or love, which is the bond of perfectness or bond of perfection. Magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Kaya yung kasakdalan, attainable yun, tulong-tulong ang kapatiran. At para magawa yun, tulong-tulong tayo. We will allow each other's perfection. Ang matuwid, bayaang magpakatuwid pa. We will help. Tutulungan natin yung kapatid na magpakatuwid. Ang banal, magpakabanal pa. Ang banal, bayaang magpakabanal ka. Wag mong do not hinder. Wag mo ahadlangan na magpakabanal ang kapatid mo, ang asawa mo. Halimbawa, diakono, ginabi ng uwi. Wag mong aawain. Alam mo kaya na ginabi ng uwi, nagbilang ng pera. Na hindi naman pinabayaang manakaw. Di gumagawa siya ng kabanalan. Ba't aawain mo kung ginabi? O yung asawa mong officer, bayaan mo, magpakabanal yung banal. Yung anak mo, gusto magpakabanal, bayaan mo. Yung manggagawa yung anak mo, bayaan mo. Bayaang magpakabanal ka, tulungan mo siya sa magitan ng pagpapabaya mo na siya ay makapagpabanal. Yung asawa mo, bayaan mong magpakabanal. Ikaw naman, pagbayaan ka rin ng asawa mo. Let us allow one another to be working for our perfection. Let us help, let us allow, let us permit. Iyon ang ibig sabihin ng ang banal, bayaang magpakabanal pa. Magtutulong-tulong tayo. At yun ay magaganap pag meron kang pag-ibig, may malasakit ka, marunong kang magpatawad, marunong kang magtiis, to the extent na titiisin mo yung kalikuan ng kapatid mo at magpapadaya ka pa. Islos, kaya mo yun? Ay, sa tulong po ng Diyos, kaya po siguro. Kaya mong magpadaya. Kung tutulungan po ng Diyos, makakaya po. Kaya mong tiisin ang kalikuan?
Kung loloobin po ng Diyos, kaya po. Alam mo, mahirap yun talaga, pero kaya yun. Opo. Magtiis ka ng kalikuan. Kaya alam ko minsan ang nararamdaman ko sa kalooban ko, para bang burdensome sa akin na magtiis ako. Napakalaking burden sa akin, magtiis ako ng kalikuan. Parang, ang nasasabi ko na lang, bahala na ang Panginoon dahil talagang masakit sa loob mo, pero sabi ng Diyos ba't hindi kayo bagkus padaya? Ba't hindi ninyo bagkus tiisin ng kalikuan? Si Pablo may sabi noon, ibig sabihin, nagtitiis din siya ng kalikuan, no? Nagpapadaya rin siya. May mga mandaraya talaga pero kung kapatid naman, hindi, padaya na tayo, kapatid naman Tayo ka, Sis Luz? Opo, sabi po ninyo Kasi isang pagkukulang sa inyo, ang kayo magkaroon ng usapin sa isa't isa, sabi ng salita ng Diyos, di ba? Basahin mo yun. Sa iglesia yan Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo. Ang kayo-kayo'y magkaroon ng mga usapin. Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang mga kalikuan? Bakit hindi bagkus kayo'y padaya? 8. Ngunit kayo rin ang mga nagsisigawan ng kalikuan at nangagdaraya, at ito'y sa mga kapatid ninyo. Sa kapatiran yan sinasabi, kung sa kapatid naman, tiisin mo na lang. Iyan ang masasabi ko sa inyo, mga kapatid. Ang kapag sa kapatid na alam mo namang hindi naman masamang tao, natukso lang, maaring nagipit lang, caught between the walls, magpadaya na tayo. Pero pagka nakita mo namang namimihasa, hindi naman payag ang Biblia ron kasi huwag kayong makisama pagka mangangalunya, masakin. Ibig sabihin ulit-ulit. Mapakiapid. Hindi naman nakiapid kundi mapakiapid. Ulit-ulit na lang, hindi nagbabago. Yun, dapat doon tiwalag na. Huwag mo nang palagpasin. Di ba ganon, Sis Luz? Opo. Yan ka. Opo. Sa ating pagsasama-samang lumalakad sa kasakdalan, paano makikita yung meron na bang, sino yung lumalakad papunta talaga ron? At sino yung, baka may nakarating na, Sis Luz? Opo. May nakarating na po siguro. At pag-aralan natin, meron bang masamang ibubunga kung isasaalang-alang na maakay ang kapatid na maaaring naligaw, natukso, nadapa, o natukso ng kaaway, kung atin silang isasaalang-alang, bibigyan ng pagkakataon, may masama bang mangyayari ron sa atin? Basahin natin ang Santiago 5:19-20. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan at siya'y papagbaliking loob ng sino man, ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Pagka yung kapatid pala, pinagpapabalik loob mo, yung nadapa, naligaw, natukso, naipit, nadala ng kahinaan, nadala ng kabangmangan, ang resulta pala nun, di naman masama makakapagligtas ka ng isang tao mula sa kapahamakan at makakapagtakip pa yun ng maraming kasalanan, Sis Luz. Opo. Matatakpan yung kasalanan niya dahil nagbalik loob siya Patatawarin uli ng Diyos yun. At kadamay ka rin. Opo. Kasi kinasangkapan ka, kung may kasalanan ka man, papatawarin ka na rin ng Diyos.
Kasi yung napagbalik loob mo, pinatawad niya. Ikaw pa kaya hindi niya papatawarin? Ikaw nagpabalik loob. Tama ba yung analysis na yun, Sis Luz? Tama po. Ulitin mo. Yung sitas po? Liwanag. Opo. Yun nga po, yung talatang binasa natin. Yung nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Kaya wala pong masamang ibubunga kasi yung pinabalik mo, papatawarin ng Diyos yun. Kung siya nga na pinabalik mo, patatawarin ng Diyos, ikaw pa kaya na naging kasangkapan para mapagbalik loob siya ang hindi ka naman patawarin ng Diyos sa iyong kasalanan? Tiyak papatawarin ka rin ng Diyos nun. Kasi kung siya, kumbaga parang mas malala siya pinabalik mo siya, napatawad siya ng Diyos, pinatawad siya, ikaw naman ang naging kasangkapan para magbalik siya, mas lalo ka naman po napapatawarin ng Diyos sa iyong kasalanan, kung may kasalanan. Sino makakagawa niyan, Sis Luz? Yung makakapagpabalik loob para mapatak-batak pa ng mga maraing kasalanan. Sino makakagawa niyan, Sis Luz? Sino po? 4:8 ng unang Pedro. Nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Tuloy. Na mangagpatuluyan kayo ng walang bulong-bulungan. Ano ba ibig sabihin ng magpatuluyan? Bayaan mo, tumuloy siya, bayaan ikaw man tumuloy din, magtuloy-tuloy tayo, huwag tayong hihinto. Di ba ganon, Sis Luz? Opo. Tapos diretso mo pa sa G's. Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Di maglilingkuran tayo. Yung kaloob na nasa iyo, paglilingkod mo sa akin. Yung kaloob na nasa akin, paglilingkod ko sa iyo. Pinagkalooban ako ng awa, paglilingkod ko sa iyo. Pinagkalooban ka ng awa, paglingkod mo rin sa akin. Ganon, magkakapatid tayo Kaya ang sabi doon sa umpisang talatang binasa natin, una sa lahat ng bagay, maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig nagtatakip ng karamihang kasalanan. Kaya kung halimbawa nagpapabalik loob ka ng kapatid dahil sa pag-ibig, ang pagpapabalik na magtatakip ng kasalanan, pinapabalik mo yung kapatid, may pag-ibig, hindi may interes dahil mayaman yung pinapabalik mo. Kaya yung pagpapabalik na makakapagtakip ng kasalanan, yung ginagawa mo dahil sa pag-ibig sa kapwa na ayaw mong mapahamak, yung kapwa, yung kapatid, gusto mo, makasama mong makarating sa kasakdalan. So kung ganun ang diwa mo, you will not leave somebody behind. Alam mo, naglalakad tayo. Kung mo ba nadapa yung kapatid, diyan ka lang nga mag-isa ka, tutuloy na ako. Hindi ganun ang makakarating sa kasakdalan. Pag wala kang lingap dun sa kasama mong naglalakad, naintindihan mo ba ibig kong sabihin, Sis Luz? Opo, Brad Eli, kailangan magkakasama po tayo na ang ating goal to perfection ay sama-sama tayo na maging perpekto. Kaya sa kapahatiran, walang iwanan. Merong nadapa, alalayan. Huwag mong iwan. Merong iba, pag nadapa, ganon. Pag nagkasala, para sa kanya, wala na. Sarado na mundo sa kanya. Hindi mo pa naman tinitiwalag Siya na nag-uunang nagtitiwalag. Hindi ganon. Para tayo sama-samang makarating sa kasakdalan, we need each other. Yung pagtitiis mo sa kapatid na nagkakamali sa'yo, daan ng kasakdalan yun Yung pagpaparaya mo sa kapatid na gumagawa ng mali sa'yo, daan ng kasakdalan yun. Pero yung pag-iiwan mo dun sa kapatid na nagkasala sa'yo, along the way, iwanan mo na siya, ayaw mo na sa kanya, ay hindi ka makakasakdal, hindi ka makakapunta sa daan ng kasakdalan, hindi ka makaka-course,
makakatapos ng course. Hindi ka makakagraduate kasi hindi ka sumusunod sa gusto ng Diyos eh. Along the way, may madadapa sa atin. Along the way, may magkakasala, may magkukulang. Kaya nangangailangan ng pagpapahinuhod tayo, pagtitiis. Hindi lang natin alam, di lang natin nasusuma-suma sa ating mga katangahan, na kaya pala inalaw ng Diyos na yung kapatid ay magkasala sa'yo, para bigyan ka ng Diyos ng opportunity na maging perpekto. Dahil pag perpekto ka na, napapatawad mo na yung kasalanan nung nagkasala sa'yo. Ganun ba yun, Sis Luz? Opo, Brad Eli, napakaganda po nun. Yung pala, inaalaw ng Diyos, pinapayagan niya yon na mangyari na yung kapatid ay magkasala kasi para magkaroon naman din tayo ng oportunidad na tiisin yung kapatid at saka, yun nga, pagpasensyahan yung kapatid para pareho. Magpatawad para yung kapatid, wag maiwan dun sa kung saan siya nadapa, kundi mahatak mo na magpatuloy kayo pareho. Di ba ganon? Opo. Yun. Kaya hindi masama na yung tanong natin, ano yung tanong natin, Sis Luz? Ang tanong po natin, ano ba? Mayroon bang masamang ibubunga kung isasaalang-alang na maakay ang kapatid na maaaring naliligaw o natutukso ng kaaway? Paano yan sa Portuges, kapatid na Bruno? Existe mau resultado se levarmos em consideração guiar um irmão que possivelmente tenha sido desviado ou tentado pelo inimigo? O paano sa Tagalog yun? Mayroon bang masamang ibubunga kung isaalang-alang na may maakay ang kapatid na maaring maliligaw o matutukso ng kaaway? Hirap. Manligaw? Ba yung manligaw? Ano ka ba? Marunong ka ba manligaw? Di po. Hindi po. Kawawa ka naman, hindi ka marunong manligaw. Sige. Sis Luz, ikaw nga sa Tagalog. Mayroon bang masamang ibubunga kung isaalang-alang na maakay ang kapatid na maaaring naliligaw o natutukso ng kaaway? Meron ba? Wala. Wala po. Ang ibubunga, magpapatawad ang Diyos ng kasalanan eh. Kasalanan nung naligaw at kasalanan nung nagbalik dun sa naligaw. Tama, Sis Luz? Tama po. Yung ginagawa mo yon na may pag-ibig. Opo. Kasi baka kaya po pinapagbalik loob para mautangan mo. O makinabang ka, hindi mang magaganap yung kalooban ng Diyos doon. Kaya sa ating mga magkakapatid, makikita mo yung mga kasama mong lumalakad. Kasama mo sa lokal, kasama mo sa iglesia, kasama mo sa buhay. Umaasenso ba tayo sa kasakdalan? Makakarating kaya tayo ron? Pwede kayang may makarating? Alam mo, pag halimbawa kasi, yung pag-ibig naghahari sa atin, malasakit sa isa't isa, ano ba resulta nun, Sis Luz? Sa unang Juan 2:10. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananahan sa liwanag at sa kanya'y walang anumang kadahilanang ikatitisod. Pagka wala ka ng ikatitisod, perpekto ka na ba o sakdal ka na o hindi pa? Sakdal na po. Pagka wala ka ng ikatitisod, kahit na bulldozer pa nakahalang sa daan, hindi ka kayang tisurin, hindi mo pwedeng sabihin hindi sakdal yun, kapatid na Luz. Opo. Bakit? Basahin natin ang 3:2 ng Santiago. Sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon. Palagay mo, may sakdal na ba ngayon sa atin? Meron na po. Awa ng Diyos. Meron na po.
At meron pa rin papunta ron, tama? Meron pong papunta doon. Pag nakakita ka ng kapatid na wala nang kinatitisuran, basta't yung aral lang lagi niyang kinukonsider, di siya natitisod sa manggagawa, hindi siya natitisod sa mga destino, kahit na masamang masakit magsalita ang destino. Nakarating na sa kasakdalan yon. Pero pagka ang isang kapatid natitisod sa tain ng bulate, Apo. yung matisod ka sa isang bato, minsan natural yun Pero pagka sa tain ng bulate, natitisod ka, wala ka lang hindi katitisuran, Sis Luz. Opo, totoo po yan. Paano kaya nila itinatranslate yung natitisod sa tain ng bulate, Sis Luz? Wala. Ini-imagine ko kung mga nagtatranslate kasi alam mo yung mga nagtatranslate, miski nga sa mga kasama ko rito naiinis ako binabago yung sinasabi ko binabago ulat. Paano kaya nila itinatranslate? Kasi yung parang yun, exaggeration yun yung natitisod sa tain ng bulate. Yung kasing tain ng bulate, nakausli sa lupa, yung kapiraso lang yun pag pati sa tain ng bulate, natitisod ka, kahit hindi na tumae bulate, matitisod ka pa rin. Kawikaan 4 Gs. Ang lakad ng masama ay parang kadiliman. Hindi nila nalalaman kung ano ang kanilang kinatitisuran. Pag masama, lahat na kinatitisuran, pati hindi niya alam, natitisod na siya. Naman niya alam, natitisod na rin siya sa hindi niya alam Meron na siyang reserbadong masamang isip sa kapwa. Pag may hiniling na hindi natupad, meron na agad siyang reserbadong masama sa kapwa-tao. Meron ganun Yung masama, ang lakad nun madilim, hindi nalalaman kung ano kanyang kinatitisuran. Meron kapatid, hindi na talaga yun matitisod. Kasi wala siyang katitisuran dahil ang aral ang pinanghahawakan niya Wala ka namang makakatisuran sa aral Kaya ang sabi ng Biblia, kung ang sino may hindi natitisod sa aral o sa salita, isang taong sakdal ang gayon. That is a perfect man. Pagka hindi ka na natitisod, perfecto ka na. Paano mangyayari yon? Sa ikalawang Pedro 1 Gs, Sis Luz. Kaya, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. Yun ang sabi, ang liwaliwalag Pagsikapan ninyo, mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, panatag ka na sa pagkatawag sa'yo, panatag kang manggagawa, wala kang ambisyon palitan mo si kapatid na Suryano, panatag ka, manggagawa ka na, kakapaglingkod ka na, panatag kang diakono, panatag kang opisyal ng lokal, panatag kang presidente, panatag ka sa tungkulin mo, at ang sabi, mga panatag sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, kung gagawin nyo ang bagay na ito, hindi na kayo matitisod kailanman. Bakit kayo hindi matitisod? Ang umiibig sa kapatid, nananaan sa liwanag. Sa kanya'y walang anumang kadahilanang ikatitisod. Lahat ng kadahilanan, hindi pwedeng ikatisod. Kahit magkasala pa si Pedro, hindi natisod yung mga kapatid. Kahit nagkaila pa si Pedro, hindi natisod yung mga kapatid. Kahit nalaga si Pedro, hindi natitisod yung mga kapatid. Kahit yung apostol mismo ang nagkamali, hindi natitisod yung kapatid. Kasi nakarating na dun sa kasakdalan, Sis Luz. Palagay mo ngayon, meron na nung ganon, Sis Luz? Opo, palagay ko po, meron na po, Brad Eli, awa ng Diyos, meron na at Meron. Opo.
Opo. Talagang kung salamat ng marami sa Panginoon pagka mayroon na nung ganong mga hindi na matitisod. Kasi meron kasi kung minsan pag pinagsabihan mo pa lang, sisimangutang ka Ha? Opo. Mali na ginawa, pag pinagsabihan mo, sisimangutang ka, yung pa kaya, titiyak mo ba, hindi matitisod yun Pag sabihan mo pa lang, sumisimangot na Hindi kaya matitisod yun, Jesus. Opo. Pagka po ganon, madaling matisod pa po yun. Ganon. Meron mga kapatid na ganon hindi na matitisod. Ang palagay ko, hindi na matitisod. Kahit masigawan mo, hindi na matitisod. Kahit magkamali ka sa kanila, hindi na sila matitisod. Ang tinitingnan kasi nila yung aral ng Diyos, Sis Luz. Amen po. Ikaw ba, hindi ka na sumisimangot, Sis Luz? Hindi naman po. Sana lahat tayo, wala nang katitisuran. Kahit magkamali yung kasama, yung kapatid, marunong na tayong magpadaya, marunong na tayong magtiis ng kalikuan. Tapos, wag nating itatakwil ang kapatid na hindi itinatakwil ng Diyos. Samantalang nandyan siya, gusto niyang maging dapat, gusto niyang dumalo. Hindi naman siya rebelde, hindi naman siya tumitigil. I-consider nating maakay siya sa ating paglalakad, kasama-sama tayo. Nasa awit yan. 55:14. Tayo ay maligayang nagpapayuhang magkasama. Tayo'y lumalakad na magkaakbay sa bahay ng Diyos. Napakaganda nun. Nagpapayuhang magkasama, lumalakad na magkaakbay. Hindi yung nagkamali yung kapatid mo, iwanan mo. Dapat nagkamali, payuhan mo. Tapos, kasama mo pa rin siya lalakad, magkakaakbay. Papunta nga tayo sa finish line Diba? Yung, naintindihan mo yung punto ko, Sis Luz? Opo, Brad Eli, talagang kailangan po sama-sama po tayo hanggang wakas. Diyos ang may gusto nun. Kaya nga tinawag niya tayo, pinagsama-sama niya tayo, di ba? Opo. Di ba ganon? Opo. Tinawag ng Diyos yan, pinagsama-sama tayo, tapos ikaw naman, ayaw mo siyang kasama. Masamang diwa yun. Pag tinawag ng Diyos, naglilingkod na kasama mo sa Diyos, may kahinaan man, meron man siyang kapintasan, meron man siyang mga dapat mo ipagpaumanhin, tanggapin mo lahat yun dahil tinawag ng Diyos yan. Yung pagtanggap mo dyan, pagtanggap mo sa paraan ng Diyos. At yun ay siya ikaluluwalhati ng Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay sa lahat.